Yung una, mga anong buwan yan? August po. Ng anong taon? 2014. 2014. Oh, may sumunod pa ba o wala na? Mayroon pa po, sir. Kailan naman yon? November po. Paano naman nangyari dyan? Pwedeng ikwento mo sa amin paano Then, naman? nung November ulit po, pinapunta ulit ako ni ma'am doon sa Molobisha. Nagkita ulit po kami sa Dampa sa Mall Obisha. Sa Dampa kayo nagkita? Opo, sir. Oh, Doon ano? sa parking. Kwento mo sa amin. Ano nangyari? Kasi, napanood mo naman sa Sorry, sir. October 2014 po, yung pangalawa. October 2014. Opo. Kasi nakita ko rin sa TV kapon, para to confront nyo, na sinabi nga ni Kerwin na narinig ko, napanood ko, na nagkita kayo sa Dampa at doon sa malapit daw na restaurant ni Claire de la Fuente, sabi pa niya, tandang-tanda ko. O ano naman ang kwento mo tungkol doon sa pagkikita nyo sa Dampa? Totoo ba yun? Opo, sir. O sige, ano nangyari? Yung pag inatras ko yung sakyan ko doon sa gilid ng parking. Anong sasakyan? Fortuner po ulit. Oh. Tapos, nung dumating na siya, tumabi ulit siya sa sasakyan at nagbuksanan kami ng yung sliding kasi siya kasi may driver siya eh. Oh. Kaya sa akin, yung bintana ulit ng Fortuner. Inabot niya ulit. Basta pag pagbigay niya, ito na yung kay ma'am, umalis na po siya sir, hindi na kami nagkwikwentuhan. Anong klaseng, ano naman inabot niya ito sa pangalawang... Yung bag ulit po sir. bag? Opo, malit na supot ulit. Ganyan din? Opo, sir. Mga Opo. ganyan din? Oh, parang mga yung perfume na bag lang nalagyan na supot. Mas mabigat, mas magaan, o pareho? Halos parehas lang ang... Halos pareho, nung Opo. una. Yes, sir. O anong ginawa mo doon sa supot na yon? Inabot ko ulit, tinanggap ko po ulit at inilagay ko ulit doon sa upuan ng sasakyan. Saan ka pumunta pagkatapos? Tapos umuwi na rin po ako, bumalik na rin po ako kay ma'am Saan? sa office po. O tapos, kwento mo para... Kapag pagdating namin sa office, nag-report ulit ako ma'am, nandyan na po ulit yung pinakuha niyo sa akin ma'am. Okay. Yung dalawang beses na yan, mag-isa ka lang pumunta. Tuwing ako yung nag-aabot na kumukuha ng ano kay Kirwin sir, ako lang mag-isa pumupunta. Ano? Ako lang po mag-isa pumupunta. Mag-isa ka. O, so, nandun na sa kotse, paano mo naman, inabot mo ba yon sa kanya? O, Hindi ko inabot kay ma'am doon sa officer, sa bahay ko ulit inabot. Nung pag-uwi nyo, Opo. inabot mo. Ano naman ang sabi niya? Pakilagay na lang dyan. Sa muli na. Doon sa lalagyan po ng paperworks niya. Yan ba, nagsasama pa kayo sa isang kwarto yung mga araw na yan o hindi na? Nagsasama po, sir. Natutulog kayo sa isang kwarto? Opo, sir. O, sige. Pagkatapos niya, meron pa bang nangyari uli na nakita kayo ni Kerwin? Mayroon pa po, sir. Kailan naman? Yun na po yung November 2014. Bale, pangatlo. Opo. Saan naman kayo nakita? Doon ulit po, sir, sa Molobisha, sa 4th floor, sa Building A. Dito sa statement mo, nung sumunod na pangyayari, medyo nag-usap na kayo at tinanong na, sino ka ba? Ikaw ba? Ano ba nangyari? Yun po yung second na pagbigay niya sa amin, sir. Nagkilalanan na kami. Kwento mo. Sabi niya sa akin, Para mapakita na ito gawa mo, hindi yung Opo. prepare yung affidavit na pinabasa sa'yo. Sabi niya po sa akin, anong pangalan mo, sir? Sabi ko, ako si Ronnie Palisok Dayan. Tapos sabi ko sa kanya, ikaw, sir, anong pangalan mo? Kirwin, sabi lang niya. Ito na siguro yung sinasabi ni ma'am na engineer. Yun po ang yun po nasa isip ko. Balik tayo dun sa pangatlo. Iwanan ko na ito for others, Mr. Chairman, para man naman ma-observe ko yung time limit ko and to give the others. So, I will end there. Sila na balang magpatuloy. At maraming salamat, Mr. Dayan. Maraming salamat. Salamat po. Majority. Paki-maintain lang natin yung silence kasi alam mo, hindi lang tayo, pati yung buong bansa ay nanonood at medyo maingay yung ating kapaligiran. No? So please maintain order, please maintain silence. Mr. Chairman, Mr. Chair, ano lang po, 1 second. Pwede ho bang tanungin ng Mall of Asia kung merong record na ang kotse ninyo pumasok doon sa camera nila?
kay Mr. Dayan at kay Mr. Sherwin, dapat po mayroong camera ho ba ang mga building? So pwede ho bang malaman o mahingi sa admin ng Mall of Asia if they have any record of the CCTV camera na totoong pumasok kayo pareho doon? Maraming pong salamat. Maraming salamat. Magandang suggestion yan. Pero siguro ang gagawin po natin, may we just refer that to DOJ, NBI? Kasi sabi ko nga kanina nung nag-opening ako, ay silence please. Ang magbebenepisyo dito talaga yung prosecution dahil kayo na ang magpapalalim nito. Yun ang pero sa amin po sa Kongreso halos wala na po kaming kailangan pang gawin kasi nagsisimula na po kami ng aming pagdinig sa mga legislative measures natin. So we don't, para sa akin lang po as chair, we don't want to further that yung hahaba pa po kasi I really intend to close this hearing after kasi naipaliwanag na po ni Ronnie ang rason kung bakit po siya hindi dumating at hindi dumalo at even kung paano niya tayong inevade, napaliwanag na ng mainam. And I think that is the only cause for our additional concern for Ronnie Dayan para siya ay maging free man na uli, ano? Ma-discharge na siya dito sa contempt na iginawad ng House of Representatives sa kanya. So, if I may just pass on that obligation to the executive, please do the needful to be able to provide more physical evidence of all of these things that came out in this hearing. Mr. Chairman. Okay. Sasagunduhan ko lang po yung sinabi nyo kanina kasi may mga nag-text sa akin, mga nanonood, medyo maingay daw yung, hindi daw nila naririnig masyado yung exchange sa Congressman Jackie Ronnie. Kaya tama po yung sinabi niyo. Sige, maraming salamat. Pasensya na po sa mga nanonood. Pero anyway, meron din naman po itong report for the information of everyone. Hindi na po siguro dadaan ng ipapa-approve pa dahil for info lang. So at Mr. this Chairman? juncture, Mr. Chairman, just clarification on your statement. Wherein after the session or committee hearing, Mr. Dayan will now be allowed as free man. he will be a free man. Kasi unless merong objection, siguro let us now Mr. Chairman, I think he'll be a free man because he has already explained why he was not able to... so any motion Mr. that, Chairman, Mr. Chairman, may I go further? Would it be too dangerous for him that after this... that he will is not be protected? that is his call, not ours. Thank you, Mr. Chairman. So motion to Mr. Chairman, my motion is to put him into custody to protect him further. Sa kanya daw, custody niya daw. Custody daw nito. ano yan? Custody. No, Congress. No, ang role po natin, ipapaliwanag ko lang, sinight po natin siya for contempt dahil hindi po siya uma-appear sa atin. So, kapag ang komite ay satisfied na yung kanyang paliwanag kanina at doon pa sa mga kanyang mga sasabihin dito ay satisfied tayo, ay wala ng cause for detention, continued detention. Maliban na lang kung hindi siya magiging cooperative o hindi siya nagsasabi ng totoo. Pero para sa akin po, yung pagsasabi ng totoo ay nasa sa Department of Justice na yan. Meron ng preliminary investigation na kinokonduct yan. That is beyond us. Our role is to pursue legislative measures to provide correctional reforms dito dahil yung NBI drug trade ay nag-flourish dahil sa kapabayaan siguro kanya ng DOJ o ng mga namumuno noon.
sa Bucor, DOJ. Kanya, yung po role natin na whether or not he wants protection, nasa sa kanya po yun, and I'm sure he will take that initiative, and tayo naman, we are willing to support because we have seen how cooperative this witness is. Thank you for that clarification, Mr. Chair. May I move to just defer tackling this issue? Because in Arnott versus Nazareno, the Supreme Court recognized we also have the power to cite him in continuing contempt if we feel that he is not telling the truth. So we will not know until after all our questions have been asked. So let's ask the question on whether or not he should be released at the end of our hearing today, Mr. Chairman. Okay, so the manifestation is well taken. So, sino nang next? We now call Deputy Speaker Fred Castro for his interpellation. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Ronnie Dayan, ikaw ay sumumpa. Di ba? Ano po? Ikaw ay sumumpa. Opo, sir. At sa iyong pagsumpa, ikaw ay sumumpa sa batas ng Diyos at sumumpa ka rin sa batas ng tao. Yes, Your Honor. At ang ibig sabihin ng iyong pagsumpa ay ikaw ay magsasabi ng totoo. Opo, Your Honor. At ikaw ba'y naniniwala na hindi mo kayang labagin ang iyong sinumpaan sa batas ng tao at sa batas ng Diyos? Yes, Your Honor. Ginoong Ronnie Dayan, inako mo na sa media nung ikaw ay in-interview sa Krami. At inako na rin ni Secretary de Lima o ni Senador de Lima na kayo ay may relasyon. Opo, Ito Your ba'y paninindigan mo pa rin ang relasyon na ito? Opo, Your Honor. Inaako mo ito kapareho ng ibang iyong sinabi sa media at kung saan man sapagkat ayaw mong labagin ang iyong sinumpaan sa batas ng tao at sa batas ng Diyos. Yes, Your Tama Honor. ba? Tama po. Ginoong Dayan, sinabi mo na may relasyon kayo ni Senadora de Lima. Opo, Your Honor. Kailan ba nagsimula ang relasyon na ito? 2007 po, Your Honor. 2007, saan nanunungkulan si Senadora de Lima? Sa law firm po pa po niya. Siya ay isang practitioner lamang bilang isang abogada. Opo, Your Honor. At ang relasyon na ito ay nagpatuloy mula sa kanyang pagiging law practitioner hanggang sa siya ay chairman ng Commission on Human Rights. Yes, Your Honor. At hanggang sa siya ay naging kalihim ng Departamento ng Katarungan. Opo, Your Honor. Sa panahong ito, dahil kayo ay may relasyon na, ako ba'y tama na sabihin na nakuha mo ang pagtitiwala ni kalihim de Lima? Opo, Your Honor. At nakuha niya rin ang iyong pagtitiwala. Opo, Your Honor. Sa katotohanan niyan, ikaw ay matiwala sa kanya at hindi lamang tiwala, kundi utang na loob. Opo, Your Honor. Sapagkat ikaw ay tinutulungan niya sa iyong mga problema na pananalapi at ikaw ay kanyang tinutulungan sa iyong pamumuhay. Opo, Your Honor. Ginoong Dayan, sa inyong relasyon ni Secretary or Senadora de Lima, ito bang relasyon ninyo ay nababase sa tinatawag nating pagmamahal?